Good evening everyone. Magpapasalamat muna kay Pastor Matthew Staki sa muling opportunity na makapag-preach mo ngayong gabi. At tayo po ay nasa Ephesians chapter number 2. Ephesians chapter number 2. At yung verse po na gusto ko i-point out ay yung verse number 8 and 9. Sasabi dito, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So sinasabi dito ng Bible na yung kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamagitan lang ng pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga gawa. At ang title ng ceremony is Salvation by Faith, not of works. Salvation by faith, not of works. Okay? So ang kaligtasan ay sa pamagitan lang ng pananampalataya sa Panginoon at di sa paggawa ng mabuting bagay. At ito yung pinaka-importanting doctrine natin kasi dito nakasalalay yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Okay? So magkamali ka na sa minor doctrine sa end times prophecy, wag lang dito salvation kasi ito yung pinaka-importante. At karamihan ng tao naniniwala na ang kaligtasan ay kailangan gumawa ng mabuting bagay. So kaya po tayo nag-soul winning, pupunta tayo sa mga park, nangangatok ng bahay, para ipakita sa kanila kung ano yung sinasabi ng Bible na yung kaligtasan ay sa pamagitan lang ng pananampalataya. At may mga tao din na nagsabi na pananampalataya nung kailangan faith alone, pero kailangan daw magsisi ng kasalanan. So, faith alone po ba yun? Kapag sinabing faith alone, wala siyang kasamang kahit anong magawa. Tama po? Okay. At ang pagsisi ng kasalanan ay work. Sabi ng Bible sa John 3:10, "And God saw their work," you don't have to turn there, "and God saw their works, that they turn from their evil way." So, turning from evil way o pagsisi ng kasalanan ay work, sabi ng Bible. Okay? At may mga tao din nagsabi na pananampalataya lang, faith alone, pero nawawala daw yung kaligtasan. Okay? At yung mga tao pong naniniwala na nawawala yung kaligtasan, ay naniniwala sila na kailangan mong manatiling mabuti o gumawa ng mabuti para manatiling ligtas. Hindi pa rin sa faith alone. Dahil kapag sinabing faith alone, hindi mo kinakailangan gumawa para maligtas at hindi mo kinakailangan gumawa para manatiling ligtas. Okay? Salvation is 100% by faith alone, not of works. Turn your Bible to Romans 3:23. Romans 3:23. Romans 3:23, the Bible reads, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sinasabi ito ng Bible na lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay guilty. Tama po. So imagine po kayo nasa courtroom at hinatulang kayo ng judge na makulong dahil nakagawa kayo ng kasalanan. Halimbawa, nakapagnakaw kayo. So, pwede nyo masabihin sa judge na wag nyo akong parusahan, wag nyo akong kulong kasi gumagawa naman ako ng mabuting bagay. So, hindi ba kayo parusahan dahil gumagawa kayo ng mabuting bagay? Siyempre, hindi. Okay? Parusahan ka pa rin, dapat pagbayaran mo yung mga nagawa mo kasalanan. At ganoon din sa salvation, hindi ka makapawalang sala dahil sa mabuting bagay na ginagawa mo. Kasi kailangan mo pagbayaran yung nagawa mo kasalanan. At ang good news, merong nagbayad ng ating mga kasalanan. Turn your Bible to Matthew 20, verse 28. Matthew 20, verse number 28. Matthew 20, verse number 28, the Bible reads, "Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many." Sinasabi ito ng Bible na ibinigay ng Panginoon sa Kristo yung kanyang buhay bilang ransom para sa marami, para sa lahat ng tao. Ang ransom, ito po yung binabayad para sa kabayaran, ito yung kabayaran para sa nagawa mong kasalanan, para mapulang sala ka. Ngayon sinasabi ng Bible, si Kristo sa yung ransom, sa yung nagbayad ng ating kasalanan. Okay? Sa yung namatay, napunta sa impyerno at ng araw at ng gabi para bayaran ang ating kasalanan. At ang Bible ay nagbigay ng iba't ibang halimbawa para ipakita na yung kaligtasan ay sa pamagitan lang ng pananampalataya at di sa paggawa ng mabuting bagay. Isa po dito yung regalo. At yun po yung first point ng sermon kung bakit ang salvation is by faith, not of works. Because salvation is a gift. Turn your Bible to Ephesians chapter 2, verse number 8. Ephesians chapter 2, verse number 8. Sinasabi dito, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Sinasabi ng Bible na yung kaligtasan ay regalo ng Diyos. Okay? At halos karamihan po tayo kapag tayo ay nag-soul winning, ginagamit natin itong Tagalog na Bible, Tagalog King James Version. So, masabi ko po itong version ito ay good translation. Hindi ko sinasabing perfect. Ito ay good translation. At kung mapapansin nyo sa Ephesians chapter 2, verse 8 dito, yung translation niya ng
ng gift ay kaloob. So tama naman yun, walang mali doon sa salita ng kaloob. Yun talaga yung Tagalog ng gift. Pero karamihan ng tao hindi alam kung anong ibig sabihin ng kaloob kasi hindi natin ginagamit yung salita na yun. Ang ginagamit natin yung regalo. Okay? So kaya kung mas maganda kung ipapaliwanag natin dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 kapag gumagamit tayo ng Tagalog na yung kaloob ay regalo. Para lang madali nila maunawaan. Okay? So balik tayo dito sa Ephesians chapter 2 verse 8. Nasabi dito, "For by grace are you saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God." So yung kaligtasan ay regalo ng Diyos. Okay, kapag po sinabing regalo, siyempre walang bayad. Tama po, libre lang. So halimbawa, regalo ako itong Bible sa inyo, pero kapag siningil ko kayo ng 10 piso, hindi sa regalo kasi may bayad. Okay? At kung sasabihin ko naman din na regalo ako itong Bible sa inyo, pero kailangan nyo sundin yung mga utos ko, hindi pa rin sa regalo kasi mayroon siyang kapalit. Okay? Ngayon, kung sasabihin ko naman din na regalo itong Bible, pero babawiin ko din, hiram lang yun, hindi pa rin sa regalo. Tama po? Kapag sinabing regalo, walang bayad, walang kapalit, hindi binabawi. Okay? Pero siyempre, kailangan nyo tanggapin yung regalo para maging sa inyo regalo. Kasi kapag hindi nyo tinanggap yung regalo, hindi magiging sa inyo regalo. At kapag tinanggap nyo yung regalo, sino may-ari? Kayo na, tama? Hindi ko na pwedeng bawain yung regalo. Okay? At ang nagbayad ng regalo, yung nagbigay. Ngayon, sinasabi ng Bible, yung kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ang nagbayad ng ating kaligtasan ay si Jesucristo nung sinamatay para sa atin. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan bayaran yung kaligtasan natin. Kasi binayaran sa Jesucristo, tatanggapin na lang natin sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Turn your Bible to Romans 6:23. Romans 6:23. Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." So, sabi ito ng Bible na yung regalo ng Diyos ay eternal life o buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, yung kaluluwa mo hindi pupunta sa impyerno, sa langit pupunta. Okay? Ibig sabihin ng eternal ay walang katapusan, never ending. So, kapag ang tao nanampalataya, niligaluhan sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Okay? So, halimbawa, pag kayo nanampalataya at meron kayong buhay na walang hanggan, at nakagawa at hindi kayo sumusunod sa utos ng Diyos, hindi pa rin babawiin sa inyo ng Diyos yung regalo na buhay na walang hanggan kasi nga regalo. Ang regalo hindi binabawi. Ang walang hanggan, hindi nawawala. Tama po? So, ngayon, paano naman kung nanampalataya kayo sa Panginoon, meron kayong buhay na walang hanggan, pero nakagawa naman kayo ng malaking kasalanan. So, babawiin ba sa inyo ng Diyos yung regalo na buhay na walang hanggan? Siyempre, hindi sa babawiin kasi ang regalo ay hindi binabawi. At ang walang hanggan hindi nawawala. So, ganoon din sa suicide. Diba? Kasi tayo ay Catholic, yung bansa natin ay Catholic country, tinuturo sa Catholic Church na kapag daw ang tao nagpakamatay, hindi na siya pupunta sa langit. So, kaya importante na kapag tayo nagsasalwining, maganda rin na sinasama natin yung suicide kasi karamihan ng Catholic, kapag daw ang tao nagpakamatay, hindi na pupunta sa langit. Pero sabi ng Bible, kapag nanampalataya ka, hindi babawiin sa yung regalo ng kaligtasan. Sa langit ka pa rin pupunta. Kaya nga sa Bible, may mga nagpakamatay, di ba? Samson, King Saul, pero nasa langit sila. Kasi meron silang, nanampalataya sila, meron silang walang gambuhay. So yung first point ng sermon is salvation is a gift. Second point is salvation is spiritual birth. Salvation is spiritual birth. Turn your Bible to John chapter number 3. John chapter number 3. Verse number 1. John chapter 3, verse number 1. "There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." So, sinasabi dito ng Panginoon Kristo na kinakailangan yung ipanganak muli para makita nyo kahiringan ng langit o para makapunta sa langit. Verse number 4, "Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born?" So, hindi dito naunawaan ni Nicodemus yung ibig sabihin ng born again. Inakakala niya ito ay physical birth. At sinabi ng Panginoon sa verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter
into the kingdom of God. So sinabi ito ng Panginoon na except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ano po yung ibig sabihin ito ng born of water and the Spirit? At yung mga ano po naniniwala na ang bautismo ay nakakapaligtas, sinasabi nila na ito daw ay water baptism. So punta muna tayo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17. 1 Corinthians 1:17. 1 Corinthians 1:17, For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. So ang verse po na ito ay nagpapatunay na ang bautismo ay hindi nakakapaligtas. Dahil sinabi dito na Apostle Paul na hindi siya isinugo po upang magbautismo, kundi ipangaral yung gospel. So yung gospel yung nakakapaligtas, hindi yung baptism. At balik po tayo dun sa John chapter 3. Then chapter 3, verse number 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ano po ibig sabihin ng born of water and of the Spirit? Sinabi niya sa verse number 6, that which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So yung born of water ay, sabi dito ay physical na kapanganakan, kasi sabi dito born of the flesh. At yung born of spirit naman ay spiritual na kapanganakan. So ngayon, bakit sinabi na born of water? Kasi po yung kapag yung bata, di ba, nasa tiyan pa lang siya ng magulang niya, meron doon yung bata na babalutan ng tinatawag na amniotic sac. Tapos meron doon tubig na tinatawag na amniotic fluid. At kapag yung bata ay lalabas na ipapanganak na, nasasira yung amniotic sac, tapos lumalabas yung tubig dun lumalabas yung tubig, amniotic fluid, tsaka ipapanganak yung bata, silang yung bata. So yun yung tinutukoy dito na born of water. So siya ay physical na kapanganakan. At yung born of spirit ay spiritual na kapanganakan. Ano tayo? So ngayon sinabi dito sa verse 7, Marvel not that I say unto thee, must be born again. So sinabi ng Panginoon, kailangan natin ipanganak muli. So ngayon, bakit natin kailangan ipanganak muli? Turn your Bible to Ephesians chapter 2, verse number 1. Ephesians chapter 2, verse number 1. Ephesians chapter 2, verse 1. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins. Sasabi dito ng Bible na we are dead in trespasses and sins. So tayo ay batay sa kasalanan. At kung matanda niyo sa Genesis chapter 2, sinabi ng Panginoon kay Adam na sa oras na kainin nila yung tree of knowledge of good and evil, sa araw na yun ay sila ay mamamatay. Okay? Pero pansin niyo, nung kinain nila yung bunga ng tree of knowledge of good and evil, namatay ba sila nung araw na yun? Hindi sila namatay, di ba? Inabot pa si Adam ng 930 years bago sila namatay. So ano yung namatay daw? Yung spirito. Okay? So ganun din tayo, nung tayo nagkasala sa Diyos, namatay yung ating spirito. Kaya sinasabi ng Bible na kailangan nating ma-born again, ipanganak muli. Ngayon, paano tayo magiging born again? Turn your Bible to 1 John chapter 5, verse number 1. 1 John chapter 5, verse number 1. First John chapter 5, verse 1, the Bible reads, Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that begat, loveth him also that is begotten of him. So sinasabi ito ng Bible na yung mga sumampalataya sa Panginoon, sila yung ipinanganak ng Diyos, sila yung anak ng Diyos. Okay? So upang maging born again ka, kinakailangan mo sumampalataya sa Panginoon. At sinasabi ito ng Bible sa John chapter 1, verse 12, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Okay? So para mag-born again kayo, panakang muli sa Espiritu, kinakailangan mo sumampalataya sa Panginoon Kristo. At ang third point ng sermon is, nung tayo ay bata pa, di ba? Nung tayo ay pinanganak, wala tayong ginawa para ipanganak tayo, di ba? Hinantay lang natin na ilabas tayo ng magulang natin. So ganoon din sa kaligtasan. Wala tayong ginawa nung tayo naligtas spiritually. Yung Diyos yung gumawa para tayo maligtas. At ito rin ang napapatunan na yung kaligtasan ay hindi nawawala. Dahil kapag pinanganak ka ng magulang mo, forever kang anak ng magulang mo. Ganoon din sa spiritual na kapanganakan. Kapag naging anak ka ng Diyos, forever kang anak ng Diyos. Okay? At ang third point ng sermon is, ano ba? Salvation is rest. Salvation is rest. Turn your Bible to Hebrews chapter 4, verse number 1.
Hebrews chapter 4, verse number 1. Hebrews chapter 4, verse number 1. The Bible reads, "Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it." Sinasabi dito na yung gospel na ipinangaral dun sa kanila dun sa Old Testament o sa bayan ng Israel ay walang pakinabang dahil hindi nila yon pinaniwalaan. Verse number 3, "For we which have believed do enter into rest." So yung mga nanampalataya sila yung pumasok sa kapahingahan. Hindi sinabi na sino man yung gumawa ng mabuti o sumunod sa utos ng Diyos. Sinabi dito yung mga sumampalataya. "For we which have believed do enter into rest, as it said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. For he spake in a certain place of the seventh day on his wise, and God did rest the seventh day from all his works." So sinasabi dito na yung Diyos ay nagpahinga ng ikapatong araw. Nung ginawa niyo yung sanlibutan sa Genesis, ginawa niya ito nung 6 days at nung 7th day siya nagpahinga. At pinag-utos niya sa Old Testament yung Sabat sa mga bayan ng Israel na sa ikapatong 7th day hindi ka pwedeng magtrabaho. Magpapahinga ka lang at kapag ang paglabag doon, ang lalabag, ang parusa ay death penalty. So yung Sabat ay nagsisimbolo ay nagpipicture ng kaligtasan. Okay? Kasi kapag sa kaligtasan, hindi ka gagawa, magpapahinga ka lang. Dahil yung Diyos yung gumawa para ikaw ay maligtas. So yun yung picture ng kaligtasan, yung Sabat or rest. Verse number 5, and in this place again, if they shall enter into my rest, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again he limited a certain day, saying in David, "Today, after so long a time, as it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest." Si Jesus po dito ay si Joshua sa Old Testament. "Then would he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest to the people of God." Verse number 10, "For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his." So sinasabi sa verse number 10, yung mga pumasok sa kapahingahan ng Diyos, sila ay tumigil sa kanilang mga gawa. So sinabi ito, di ba, yung mga pumasok sa kapahingahan ng Diyos, sila yung tumigil sa gawa. Yung mga pumasok dito, sila yung mga nanampalataya sa Panginoon. Sinabi sa verse number 3, na yung mga nanampalataya, sila yung pumasok sa pahinga ng Diyos. So ngayon, ano ibig sabihin nito na tumigil sa kanilang gawa? Tayo, di ba, nung di pa tayo ligtas, di ba naniniwala tayo na para tayo maligtas, kinakailangan natin gumawa ng mabuting bagay. Pero nung tayo naligtas, tumigil tayo sa paniniwala na kinakailangan natin gumawa, tama? So yung tinutukoy sa verse number 10 na tumigil sila sa kanilang gawa. Turn your Bible to Matthew 11, verse 28. Matthew 11, verse 28. Matthew 11, verse 28. "Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." So pagdating sa kaligtasan, kinakailangan lang natin lumapit sa Panginoon at siya yung magbibigay sa atin ng kapahingan o kaligtasan. Hindi tayo yung gagawa para tayo maligtas dahil yung Diyos yung gumawa ng ating kaligtasan. Pang-apat na point po ay salvation is always by faith alone. Salvation is always by faith alone. So ibig sabihin ko po dito na yung kaligtasan ay palaging faith alone simula Genesis hanggang Revelation. Dahil merong false doctrine na tinatawag na dispensationalism na nagtuturo na yung kaligtasan, meron daw iba't ibang kaligtasan sa iba't ibang panahon. Sinasabi nila sa Old Testament daw ay works, sa New Testament ay by faith, at sa end times ay works ulit. Now turn your Bible to Acts chapter 10, verse 43. Acts chapter 10, verse number 43.
Acts chapter 10, verse 43. To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Nasabi dito ng Bible na yung mga lahat ng propeta, ibig sabihin simula Genesis hanggang Malakay, ay nagpapatotoo na sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon ay yung kapatawaran ng kasalanan. So mapatawad ka sa kasalanan mo kapag nanampalataya ka sa Panginoon. Yun yung sinasabi ng lahat ng propeta. Turn your Bible to Romans 10:9 sa New Testament. Romans chapter 10 verse 9. Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ang tinutukoy dito ay kaligtasan, na kung ito ay papahayag sa iyong bibig at mananampalataya sa iyong puso sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the Scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Verse number 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So yung salvation dito sa New Testament ay by faith or by calling upon the name of the Lord. As sabi sa verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? So paano sila makatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? Dahil kung ikaw ay nananampalataya, siyempre tatawag ka sa Panginoon, di ba? Kapag tayo mapahamak, halimbawa, nalulunod tayo, siyempre hingi tayo ng tulong. So ganoon din sa kaligtasan, kapag alam natin na tayo mapahamak sa impyerno, siyempre tatawag tayo sa Panginoon, okay? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So sa New Testament, paliwalag na ang salvation ay by faith, by calling upon the name of the Lord. So punta po tayo sa Genesis chapter number 4. Genesis chapter number 4, verse 25. Genesis 4, verse 25. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and he called his name Seth. For God, said she, had appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And thou said to him also there was born a son, and I called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. So dito pa lang sa Genesis chapter 4, na sinasabi dito na yung mga tao ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. So ito yung salvation, di ba? By calling upon the name of the Lord. Turn your Bible to Romans chapter 4. Romans chapter 4, verse number 1. Romans chapter 4, verse number 1. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? Si Abraham ay nabuhay sa New Testament bago ibigay yung batas ni Moises. At sinasabi dito sa verse number 2, for if Abraham were justified by works, he hath whereof the glory, but not before God. So kung si Abraham ay na-justified sa works, meron siyang ipagmapapuri, meron siyang ipagyayabang. Pero sabi sa verse number 3, for what saith the Scripture? Ano yung sinasabi ng Bible? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. So si Abraham ay nanampalataya sa Diyos, kaya siya ay binilang ng matuwid. So kaya siya naligtas. Hindi siya dahil mabuti sa tao, hindi dahil sa animal sacrifice o circumcision. Sabi ng Bible, dahil sa nanampalataya. Verse number 4, now to him that worketh is the reward not reckoned of praise but of death. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Yung sabi dito, kahit yung tao na kahit hindi gumagawa pero nanampalataya siya, yung kanyang pananampalataya binibilang nakatiwira. So ligtas ka pa rin kahit hindi ka gumagawa, basta nanampalataya ka, yung sinasabi ng Bible. Verse number 6, even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness without works, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So si King David, sinasabi rin niya na yung kaligtasan ay hindi sa mga gawa. Okay? So may kita natin sa New Testament, pati sa Old Testament, ang salvation ay by faith, by calling upon the name of the Lord. So yung paano naman sa end times? Punta po tayo sa Revelation chapter 7, verse number 9. Revelation 7, verse 9.
Revelation 7 verse 9. After this, ang Revelation po ay end times prophecy tungkol sa mangyari sa hinaharap. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Si Apostol John ay sinasabi niya dito na nakita siya ng maraming tao na hindi mabilang. At yung lokasyon na to sa langit to kasi sinasabi dito sa before the throne and before the Lamb. Verse number 10. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders, and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom, and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes, and whence came they? So may nagtanong dito sa kanya na isa sa mga elders kung sino saan galing yung mga maraming tao na yun. Sinabi sa verse 14, And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation. So yung mga maraming tao na to ay nanggaling sila doon sa great tribulation. At tayo po ay naniniwala sa post-tribulation, pre-rapture. Hindi tayo naniniwala sa pre-tribulation rapture. Okay? Post-tribulation po, ay ibig sabihin yung mga believers, nadalan sila ng tribulation, saka darating yung Panginoon Kristo bago ibuhos ng Diyos yung kanyang galit dito sa lupa. Okay? Sinabi dito, and made him white in the blood of the Lamb. So yung mga maraming tao dito, nasa langit, kaya sila nandun dahil sa dugo ng Panginoon, dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa mabuti sa ng tao o sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sabi dito, and made them white in the blood of the Lamb. So kahit sa end times prophecy, ang salvation ay by faith pa rin. Turn your Bible to John chapter 14, verse 15. John chapter 14, verse number 15. The Bible reads, If you love me, keep my commandments. So, ipinag-utos ng Panginoon sa Kristo dito na sundin yung kanyang mga utos. So, mahirap po bang sundin yung utos ng Panginoon? So, ang sagot po depende sa pagmamahal niyo sa Panginoon, di ba? Kasi kung mahal niyo yung Panginoon, madaling sumunod sa utos niya. Pero kung di mo mahal yung Panginoon, mahirap sundin yung utos niya. Okay? Look down at verse number 21. He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Sinasabi dito na yung mga sumusunod sa utos niya, yung mga nagmamahal, yung mga umiibig sa kanya, yun yung mga sumusunod sa utos niya. Okay? At kung mapapansin niyo po, di ba, kapag hindi nyo gusto, hindi nyo mahal yung tao nag-uutos sa inyo, di ba mahirap sundin? Kahit madali lang yung pinag-uutos sa'yo, mahirap. Kasi hindi mo naman mahal yung tao na yun. Tama po? Ngayon kapag naman yung tao ay mahal mo, siyempre kahit mahirap, madali pa rin, di ba? Sabi nga nila, kahit tao yung bituin, susukitin nila eh. Tama? So turn your Bible to Titus chapter 2, verse 11. Titus 2, verse 11. Titus chapter 2, verse 11, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So sinasabi ito ng Bible na yung biyaya ng Diyos, ang biyaya ito yung hindi karapat-dapat sa atin, pero binigay sa atin. Okay? Tayo po hindi tayo karapat, dating sa kaligtasan, hindi tayo karapat-dapat maligtas, pero dahil sa biyaya ng Diyos tayo naligtas. At yung biyaya ng Diyos, sabi dito, ay nagtuturo sa atin na i-deny yung ungodliness and worldly lust. So, yung biyaya ng Diyos, nagtuturo sa atin para umiwas sa mga kasalanan. Sabi rin dito that we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, yung biyaya ng Diyos, nagtuturo sa atin upang maging mabuting tao. So, ang point ko po rito, kapag yung mga taong nananampalataya sa Panginoon, mas madali sa kanilang sumunod sa utos ng Diyos kumpara sa mga taong naniniwala na
kailangan mo maging mabuting tao. Ngayon, bakit ganon? Kasi hindi naman nila mahal yung Diyos eh. Paano nila magagawang mahalin yung Diyos kung naniniwala sila na maliligtas sila sa pamagitan ng paggawa ng mabuti? Di ba mas mahal natin yung Diyos kapag niligtas na tayo na wala tayong ginawa? So, kung mapapansin nyo, karamihan sa atin, di ba, umuwi pa ng malayo pa yung bahay, di ba? Pero pumupunta rito para magsimba. Nag-soul winning. Ngayon, bakit natin ginagawa yun? Kasi mahal natin yung Diyos. Okay? Samantala yung mga tao na nagtuturo na yung kaligtasan ay kailangan daw maging mabuting tao, sila yung namumuhay sa kasalanan. Okay? Kasi mas mahal natin yung Diyos. Tama? Turn the Bible to Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2, verse number 8. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So, totoo na tayo ay ligtas sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng palataya, hindi sa paggawa. Pero sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works. Ibig sabihin, niligtas tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Okay, niligtas tayo ng Diyos para magsimba palagi, magbasa ng Bible, tumulong sa mga kapwa, pero at pinaka-importante sa lahat, ipangaral yung gospel sa lahat ng tao. So yun yung dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos para gumawa tayo ng mabuting bagay. At doon na po magtatapos yung sermon, tayo po yung manalangin sa pagkatapos. Let's pray. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa araw na to ng pinagkaloob. Salamat po sa iyong biyaya sa araw-araw. At dalangin ko po Panginoon na tulungan mo po sila Panginoon sa kanilang pag-uwi ngayong gabi. At salamat Panginoon at pakinggan namin ang salita. Tulungan mo kami na gamit namin ito sa aming buhay sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.